Bossing, ano po ang final natin? Kuya, sabi. Huwag kayong manuna. Sabi. Huwag kayong manuna, sir. Ano po ang final natin? Kami po ay nag-file ng cyber libel case. Dahil marami pong nagtatanong kung ano po reaksyon ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako ay laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Bossing, nagulat ka, January 1, New Year, sinira ang pagpasok ng taon mo? Hindi naman. Parang expected ko na yun dahil matagal na naman ito. Last year pa pinopromote. May narinig ka ng bossing, hint na parang gagawa ng ganong klaseng pelikula? Narinig ko. Nabalita ako. Bossing, just to clarify, this is about the teaser nung nabanggit ba yung pangalan mo? Alam mo, lahat yung tanong ninyo, masasagot yan ng aking lawyer na si Atty. De La Cruz. Attorney Buko. Pasok, Attorney. Bossing, in general, kumusta po kayo? Dala po tayo sa mas maluwag. Pero bossing, anong sabi ng asawa? Anong sabi ni Miss Pauline po? Siyempre, his full support, not only my wife, but my children, my friends, and I think karamihan ng mga kababayan natin kasama ko sa laban. Bossing, kasi nasa internet to, so mababasa at mababasa to hanggang eternity. Si attorney bahala. Bossing, hindi niyo po politically motivated ito. Si attorney din Sir, nasa. personally, kumusta na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. Tingin mo, bossing, kilala mo kung sino gumawa nito? Meron kami but hindi natin napapatunayan. Paninirang puri po ito, bossing. Si attorney Sir, sasagot. politically driven ito, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano po? I don't want to comment on that. This is a non-political issue. For me, ewan ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, nasi-share. Baka napanood ni Baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my, is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon na sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong maiko-comment dyan. Wala kayong planong TRO bossing, yung trailer or something? Si Attorney pa rin. Sige. Message na lang kay Direk. Pa. May message kayo kay Direk Daryl Yap? Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na nung teaser bossing na baka hinusgahan ka na po. Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production yung ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So walang kumonsulta, walang nagpaalam. So walang consent. So out of the blue, merong ganito bossing na parang, sinisira. Parang, sinasakyan ba yung, kasi kilala ka pa rin bossing Ganun talaga ang buhay. Sorry. Sir, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong sa sama ng loob? Trabaho lang yan. No problem. Pero, bossing, gaano kasakit yung sinabing... Wala ba iba magtatanong? Ako lang. Ni-rape ka ba ni Vic Soto? Gaano kasakit yung bossing? Inailate kasi.
Hindi, no comment ako dyan. Sa akin na yan. You know naman, I'm a very private person. Hindi Sir, ako yung, could you take us hindi ako yung kudaan. Bossing sila na magtatanong. Bossing, could you take us back to that first moment na nabalitaan or napanood mo yung teaser? Ano ang tanong mo? Paano niyo po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po ba yung mismo? Through my wife. Kasi ako naman hindi ako active sa social media. No? So, sa mga kaibigan lang and principally my wife colleague. So ano po reaction niyo, boss, nung napanood niyo? Anong na-feel niyo? Anong reaction? Si Atty. sasabihin. Bossing, nag-expect, beyond the campaign pa, nag-expect po ba kayong apology from Daryl po or anyone from the fair po? Sa ngayon, Public apology. ginawa lang namin ng nararapat. Kung ano yung nararamdaman ko. Ito na po yun. Nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel. Napirmahan ko na. Nakapag-oath taking na ako sa fiscal. Kung ano man ang mangyayari susunod, yun po ang aabangan natin. Bossing, may damages na pera involved. Message niyo po sa Si family. Atty. De La Cruz ang Bossing, sasagot. message niyo sa family. Apa. Family niyo. Pepsi Paloma. Ay. Meron po ba? Wala muna. No comment tayo. Sa family niyo na po. Sa family ko, salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Thank you sa support at huwag silang maglala. Kaya-kaya ko doon laban natin. Okay. So, panawagan niyo na lang for justice. Ano kung gusto niyo maging outcome? Kahinat na nito. Atty. De La Cruz, siya ang may say dyan. Okay. Thank you, boss. Salamat po. Inilarawan ng isang journalist ng Manila Times itong si Rain, isang taong magaling na manager ng mga artista. Mahilig din daw itong maggawa ng mga gimmick para pag-usapan at umingay ang pangalan ng kanyang mga alaga. Pero kilala rin daw siya na walang pakialam sa well-being ng mga ito dahil ang pinaka-importante sa kanya ay kumita ng malaking pera. Nung unang makita ni Ray si Delia ay nening-nening ito sa ugali at mga kilos niya. Mabait, masiyahin, very soft-spoken din at talaga namang napakaganda. Nung nagsisimula pa lang ng kanyang karera sa entertainment industry itong si Delia, binigyan siya ng screen name na Scarlett. Pero hindi ito pumatok sa masa. Kaya nireconsider ng kanyang management ang panibagong pangalan na Pepsi Paloma. Kung saan napasama siya sa 3 pang baguhan na kinilalang sila Myra Manibog, Asmerinda, Coca Nicolas at Sarcy Emmanuel. Ang grupo nila ay binansagang Soft Drink Beauties. Sa mga panahong ito ng dekada 80 ay sikat na sikat ang mga bold movies. Wala pang MTRCB noon at normal lang na makakita ng mga aktres na naguhubad or nakikipagtalik sa harap ng kamera kahit sila ay mga minor de edad pa lamang. Dito sumikat ang Soft Drink Beauties. Sabay-sabay silang nag-debut kung saan tinawag silang Bomba Stars. Dahil sa, yun nga, wala silang takot magpakita ng kanilang buong katawan sa harap ng kamera. Ang unang bombang pelikula ni Pepsi kung saan ginulat niya ang publiko ay ang Brown Emmanuel. Pero ayon sa salaysay ng mga tao, ay napilitan lang daw si Pepsi na gawin yung mga eksena dahil sa kanyang manager at nanay na mukhang pera. Mahirap lang daw talaga kasi ang buhay nila Pepsi at nakatira lamang sila sa kubo sa isang bukid ng Santa Rita, Olongapo. Kaya yung responsibilidad para mabuhay ang kanyang pamilya ay pinasa niya lahat kahit minor de edad pa lamang siya. Sa kasagsagan ng kanyang karera, ang isa sa pinakamatinding dagok sa buhay ni Pepsi ay nung sinabi niya na nag siya at kasamahang si Guada Guarin na kinasasangkutan ng sikat ng mga komedyante na sigurado akong kilalang-kilala nyo rin. Ayon kay Pepsi, noong June 1982, pagkatapos daw ng taping ng School Buhol, inilarawan ni Pepsi ang panghaharas ng 3. Hinawakan daw siya yung kamay niya para mahalikan siya habang si naman ay patuloy ang pagkuha sa kanila ng litrato. Ayon pa kay Pepsi ay binigyan din daw sila ng droga at hindi niya matandaan kung bakit napunta sila sa Sulu Hotel na malapit lang din doon sa Broadcasting Center. Nang sila daw ay nasa loob na ng kwarto 210 at nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot, doon daw ay sinimulan ulit silang molestyahin ng halinhinan ng 3. Itong insidente na ito ay naging major issue. Ang manager niyang si Ray de la Cruz ang nagsampa ng reklamo sa opisina ng dating Defense Minister na si Juan Ponce Enrile noong June 31, 1982.
At noong August 18, 1982, opisyal na nagsampa ng kaso ang kampo ni Pepsi sa Quezon City Fiscal Office kung saan ang naging abogado niya ay ang yumaong si Attorney Rene Cayetano at si Attorney Lorna Kapunan. Nagkontrademanda naman ang kabilang kampo ng paninira laban kina Pepsi at manager nitong si Ray de la Cruz. August 30, 1982, ito yung una nilang pagharap sa korte. At noong late September 1982, lumabas sa isang article ng Who magazine ang bersyon ng tatlong akusado kasama ang salaysay ng nakatatandang kapatid na si ayon sa kanila, kabaligtaran daw ang nangyari at sina Pepsi at Guada ang lumapit kina Enrique para magpa-autograph at picturean daw sila habang nakahalik sa kanila bilang souvenir. Inihayag din ng tatlo na ang issue ay gimmick lang ng manager ni Pepsi na si Ray de la Cruz para sumikat. Dagdag din ni na hindi siya naniniwala na kayang halayin ng kanyang kapatid sila Pepsi dahil napakahina daw nito bukod pa sa sobrang kapayatan. Noong nasa kalagitnaan na ng paghahanda ng kaso, biglang naglaho si Pepsi. Itong impormasyon na ito ay mula sa news article na isinulat ng isang reporter na si Rodel Rodes sa Philippine Star na ngayon ay wala na sa website dahil ito ay opisyal na ipinatanggal ng isang maimpluwensyang tao. Ayon kay Rodel, ang teorya daw ng mga kapulisan ay dinukot si Pepsi at hinostage kung saan nadawit ang pangalan ni Bienvenido Mendoza o mas kilalang Ben Ulo.